Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Ayan, mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome back naman sa ating panibagong video at panibagong reaction. So alam naman po natin sa panahon ngayon na malapit na nga po ang midterm election, no? Nagkakaroon po ng mga kaganapan ang iba't ibang mga vloggers na kung saan nagkakalye survey po sila, na kung saan kinukuha po nila ang panig ng ating mga kababayan kung sino po talaga ang kanilang napupusuan na gusto nilang iluklok sa mga bawat pwesto ng ating gobyerno. Okay, usong-uso na po yan ang kalye survey. May mga kandidato na kumbaga kinukumpara nila at tinatanong kung sino ang gusto nilang ihalal sa darating na midterm election or iboboto, di ba? Usong-uso na po yan, kahit sino pong mga vloggers ginagawa na po yan. Okay? At siyempre ang mga iba man ng mga platform is gumagawa nga o nagkakandak ng mga survey kung sino ang mga nangunguna sa pagka senatorial bid, no? So dito po kasi mga ka-action, mga kakamping, may nakita po kasi ako na kalye survey sa side ng mga DDS at naka-share po ito sa isang pinakamaingay na vlogger ng DDS itong video na to na kalye survey. Okay? Na kung saan kinumpara niya si dating Pangulong Duterte at kasalukuyang presidente na si Mr. President Bongbong Marcos, na kung saan nagbe-base po siya sa 3 taon kung sino daw ang pinakamagaling sa side ni dating Pangulong Duterte at sa side ni Mr. President Bongbong Marcos. Okay? So, dito may napapansin po ako. Panoorin nyo po ng maayos ang video kung ano ang mapapansin nyo para nang sa ganon malaman nyo kung ito ba talaga ay totoong kalye survey. Hindi po tayo magdidebunk sa mga tao na kung ano ang sasabihin nila. Dito po tayo, pansinin lang po natin yung video, yung kalye survey niya. So para lubos nyo po maunawaan, mga ka-action, mga kakampeng, panoorin po muna natin bago po tayo magtuloy-tuloy. Ma'am, kayo ma'am? Duterte. Hindi magagawa ng ibang pangulo yun. Yung ginagawa nangyaring pandemic natin. Si Duterte lang yung makakagawa. Ang kwenta si Marcos at kaya di ko yung binigyan. Okay. Thank you po, thank you. Naghihirap dyan kay Marcos. Diba? Ma'am, survey lang ma'am. Bilang Pilipino, sino yung mas magaling sa dalawa? Duterte po. Duterte, kayo ma'am? Duterte. Duterte din. Duterte po. Duterte. Kayo sir? Survey lang po. Duterte rin yan. Duterte din. Thank you. Kayo ma'am? Opinion nyo lang. Sino mas magaling? Duterte. Thank you. Kayo sir, sino? Duterte din. Sa dalawa sa tig-3 taon. Si Duterte magaling yan. Duterte. Kayo ma'am? Sa tig-3 taon nilang panunungkulan, sino mas magaling? Si Duterte po. Duterte. Sir, kayo sir? Survey lang bilang Pilipino. Sa tig-3 taon. Duterte. Kayo ma'am? Bilang Pilipino ma'am, sino mas magaling? Duterte o BBM? Duterte. So yun na po mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang nasabing kalye survey sa isang lugar ho, mga ka-action. Ano po ba ang napansin nyo? Okay, magko-comment po ako doon sa unang pagtatanong ng vlogger doon kay ate, na sinabi ni ate na nung ginawa daw ni dating Pangulong Duterte nung pandemic ay siya lang talaga daw ang makakagawa at hindi daw yun magagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Ate naman, sino ba ang presidente during pandemic? Siyempre si dating Pangulong Duterte. At bilang ama po siya ng Pilipinas, kailangan niya po talaga gawin ang nararapat. Ngayon kung nagkataon halimbawa, ito si Mr. President ay siya ang presidente ng previous administration at sa kanya dumaan yung nasabing pandemic. Sa tingin nyo ba yung ginawa ni dating Pangulong Duterte ay hindi gagawin
ni Mr. President Bongbong Marcos, kung siya ang presidente that time, siyempre gagawin niya rin po yun bilang ama ng Pilipinas. Di ba? Hindi po talaga magagawa yun ni Mr. President kasi hindi naman sa kanya dumaan yung nasabing pandemic. Ate naman, common sense naman. Oo. Ang ano naman po, ang parang napakano naman po ng isa sa paghahalimbawa mo. Oo, kasi ako alam ko sa sarili ko kung si Mr. President Bongbong Marcos ang presidente that time nung pandemic, siyempre gagawin niya ang lahat. Di ba? Kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, ganun din ang gagawin ni Mr. President Bongbong Marcos. Tulungan ang kanyang mga anak. Mga anak po tayo kasi siya ang ama ng Pilipinas Kahit sinong presidente, siya ang ama ng Pilipinas or maging babae man ang presidente, siya ang ina ng Pilipinas. Kumbaga mga anak tayo. Siyempre gagawin din niya po kung ano ang nararapat. Di ba? Yun po yung una sa napansin ko. Pangalawang napansin ko, yung vlogger, balot na balot ang mukha. Kita nyo rin po yun, di ba? Pangatlo, yung video cut. Naka-cut. Halatado, cut. Sa dami ng kanyang tinanong sa loob ng 1 minuto mahigit, puro Duterte ang sinasabi. Na mas okay daw si dating Pangulong Duterte. Okay, iano po natin yung mga sinasabi nila. Wala po tayong tutol doon. Pero dito lang po tayo, pansinin nyo po, cut na cut ang mga video. Di ba? Anong ibig sabihin? Marami tayong napapanood ng mga vloggers na nagkakalye survey. Kahit hindi po sila naka-live, pero kitang-kita po natin na hindi po cut ang video. Di ba? Minsan nag-survey na din po tayo last year. Sinabi ko para mapatunayan ko dahil hindi po ito live, kahit video po ito, hindi ko po ikakat ang video. Di ba? Na kung saan naglalakad ako kahit wala akong tinatanong, kung saan may tinatanong ako, ibig sabihin wala talagang cut kahit saan ka na anggulo, kahit saan anggulo kunan ng camera, walang cut. Yun yung sabing, totoong survey na walang daya. Pero dito kasi, pansin na pansin yung video, cut. Di ba? Parang gusto nilang ipahiwatig na sa lahat nilang tinanong, si dating Pangulong Duterte ang hinahangaan. Yun ang gusto ibig sabihin ng nasabing video Di ba? Sa inyo, ano ang psycho nyo dito sa nasabing kalye survey? Di ba? Pero kahit ano pa man ang mangyari, alam naman po natin na mas majority ng mga Pilipino ang suportado ang administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. So yun lang po, gin-share ko lang po sa inyo itong nasabing kalye survey, no? Ayan, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Reaction Man. Have a good day, everyone.